Noong 1897, nagtungo si Emilio Aguinaldo sa Hong Kong bilang bahagi ng kasunduang pangkapayapaan sa mga Espanyol. Ngunit bumalik siya sa Pilipinas noong nagsimula ang digmaang Espanyol-Amerikano noong 1898. Sa kanyang pagbalik, itinatag niya ang pamahalang diktadoryal at siya ang pangulo nito. Ano ang istorya sa pagkakatatag ng pamahalang diktadoryal? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, i-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Isang pampublikong talumpati ang isinagawa ni Emilio Aguinaldo noong May 24, 1898 para sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas mula sa pagkakatapon sa kanila sa Hong Kong. Dito sinabi ni Aguinaldo ang pagnanais nito na magtatag ng pamahalang diktadoryal at noong July 18, 1898, bagamat may mga hakbang isinagawa na ang pamahalang diktadoryal, ay ito pa lamang ang araw na formal na itinatag ni Aguinaldo ang pamahalang diktador at siya ang pangulo ng pamahalang ito. Bilang pangulo ng pamahalang diktadoryal ay pansamantala niyang kinuha ang otoridad at kapangyarihan bilang isang diktador. Ipinag-utos ni Aguinaldo sa kanyang proklamasyon ang malawakang suporta ng mga Pilipino sa revolusyon sa ilalim ng bagong bandila ng ating bansa para mapalayas na ang mga mananakop sa ating bansa. Ipinangako niya sa kanyang proklamasyon ang isang constitutional na convention para maghalal ng Pangulo at mga miyembro ng gabinete dahil naniniwala siya na kaya na ng mga Pilipino ng pamunuan ang ating bansa. Sa kanyang pagbabalik sa bansa at pagkakatatag ng pamahalang diktadoryal ay pinangunahan niya ang muling pagbawi sa mga lugar sa Cavite na napasakamay ng mga Espanyol. Isa sa mga matagumpay na kampanyang ito ni Aguinaldo ay ang labanan sa Alapan, Imus, Cavite, kung saan noong May 28, 1898 ay doon unang iwinagayway ang pambansang bandila ng ating bansa. Ang pinakamahalagang nagawa ng pamahalang diktadoryal ni General Aguinaldo ay ang proklamasyon ng kalayaan sa Pilipinas sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898. Mabilisan din binuwag ang pamahalang diktadoryal ni General Aguinaldo para buuin naman ang pamahalang revolusyonaryo ng Pilipinas noong June 23, 1898 ayon sa bagong tagapayo ni General Aguinaldo na si Apolinario Mabini. Bagamat sandali lang ang naging panahon ng pamahalang diktadoryal, ay naging malaking bahagi naman ng kasaysayan ang mga naganap sa maiksing panahon na iyon.